Nagsimula noong 1888 sa Montana. In-escort ng mga gwardya ng bilangguan si Isaac Broadway sa kanyang pagbitay para sa isang krimen na sinabi niyang hindi niya ginawa. Si Henry ay anak ni Isaac at nakilala siya sa unang pagkakataon. Sinabi ni Isaac kay Henry na siya ay inosente at nangakong hahanapin ang taong nag-frame sa kanya. Pagkatapos ng pagpatay, dinala ni Henry ang mga abo ng kanyang ama sa isang malayong bayan na tinatawag na Trinity. Sinabi sa kanya ng kanyang yumaong ina na ang tao sa likod ng paghihirap ni Isaac ay si Saul Butler, ang punong sheriff ng bayan. Sa daan, huminto si Henry sa isang bar at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong niyang muli si Christopher. Walang nakakaalam kung sino si Christopher o kung paano siya kumonekta kay Isaac. Binalaan niya si Henry na manatiling ligtas at binigyan siya ng pistol. Ang Trinity ay isang magaspang na bayan ng pagmimina. Ang isang buhay na bar ay nagsisilbing pangunahing lugar ng pagtitipon. Ang opisina ng sheriff ay nagpapanatili ng kaayusan, habang ang isang malaking simbahan ang nagpapakita ng relihiyosong panig ng bayan. Hindi nagtagal ay nakatagpo ni Henry ang isang lalaking nagngangalang Dove, ang bagong sheriff na pumalit kay Saul Butler. Nang hindi alam ito, sinundan ni Henry si Dove sa simbahan at itinutok ang kanyang pistol sa kanya. Mabilis na dinasarmahan siya ni Dove at ipinaliwanag na patay na si Saul Butler. Ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon mula kay Gideon, ang mining boss na minsang sumuporta kay Butler. Pinili ni Dove na huwag arestuhin si Henry at sinabihan ang karamihan na umalis. Inimbitahan ni Dove si Henry sa bar para kumain at hinimok siyang umuwi bago magsimula ang gulo. Nag-aayos pa siya ng kwarto para sa gabi. Si Dove ay isang Irish na nakatalagang pumalit kay Butler. Si Gideon ay nananatiling kaina-hinala tungkol sa pagkamatay ni Butler at pinilit si Dove na arestuhin ang isang babaeng katutubong Amerikano na sinasabing responsable. Tumanggi si Dove na kumilos ng walang patunay. Naglalakbay siya sa Strawberry Creek upang hanapin ang babaeng nagngangalang Running. Gabi na, kinakausap siya nito. Itinanggi ni Running ang akusasyon at ipinaliwanag na pinatay ni Butler at ng kanyang mga tauhan ang kanyang mga magulang ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos umalis si Running, ang kwento ay bumalik sa bayan. Si Henry ay nakaupo sa isang bar na sinusubukang magmukhang matigas, dahil kanina lamang ginagamot siya ni Dove. Isang hostess na nagngangalang Julia ang nanligaw sa kanya. Ngunit natapos ang sandali nang pumasok ang isang gang na pinamumunuan ni Asa at ng kanyang kapatid na si Austin at tinutuya si Henry sa pagdadala ng abo ng kanyang ama. Habang tumataas ang tensyon, dinala ni Julia si Henry sa isang pribadong silid. Dumating si Asa at humihingi ng serbisyo. Humugat ng pistol si Julia at inutusan siyang palabasin. Ilang sandali pumutok ang baril, at nahulog si Julia. Hinawakan ni Henry ang pistola at binaril si Asa, dahilan para tumilapon siya. Naririnig ng innkeeper ang mga putok habang si Henry ay tumalon pababa at tumatakbo. Sa labas, nakita ni Austin at ng kanyang mga tauhan si Asa na patay na. Si Red, isa sa mga tauhan ni Asa, ay hinanap ang lugar at nakita si Henry na nagtatago sa mga kwadra. Sinubukan ni Henry na saksakin siya ng pitchfork, ngunit halos hindi nasaktan si Red. Kinurot ni Red si Henry hanggang sa lumitaw si Christopher at napatay niya si Red. Sinundan ni Henry si Christopher nang hindi alam kung bakit siya tumulong. Wala pa si Dove sa Strawberry Creek, kaya ang asawa niyang si Sarah ang humahawak sa mga usapin sa bayan. Si Gideon, nagalit na kay Dove, ay naglabas ng galit sa kanya. Pagkatapos, binisita ni Sarah si Rachel, na nagdadalang tao sa anak ni Ace para pakalmayan siya. Sa madaling araw, dinala ni Christopher si Henry sa ilog upang hugasan ang dugo. Doon, isiniwalat niya ang katotohanan. Ilang taon na ang nakalilipas, magkasama silang nagmina ng ginto ni Isaac. Ipinagkanulo siya ni Isaac at itinago ang ginto. Inamin ni Christopher na nanatili siyang malapit kay Henry para lamang mahanap ang kayamanan. Dinala ni Christopher si Henry sa isang lumang minahan kung saan naghihintay ang pari na si Jacob. Si Jacob ay hindi isang pari. Nagkunwaring inaliw niya si Isaac para makakuha ng impormasyon at umaasa siya sa isang bahagi ng kayamanan. Bumalik sa Trinity, sinisiyasat ni Dove ang mga katawan mula sa karahasan ng kabalyero. Iniulat ni Gideon na si Henry ang may pananagutan at nangakong hahabulin siya. Dahil alam niyang nasa panganib si Henry, iniwan ni Dove si Sarah at sumakay. Sa kalsada,
nakasalubong niya si Ronning, na nakitang umalis si Henry kasama si Christopher, at ginabayan siya nito sa minahan. Sa minahan, nagpaputok si Christopher, Jacob, at ang kanilang mga tauhan. Isang mabangis na shootout ang sumunod. Si Ronning ay sumama kay Dove sa laban. Habang tinatakpan niya ang likuran, nilabanan ni Dove si Jacob. Kumuha ng sandata si Jacob, ngunit binaril siya ni Henry mula sa likuran. Si Christopher ay umuurong mag-isa. Bumalik si Henry sa Trinity at nagtago sa quadra malapit sa tahanan ni Dove. Ipinaliwanag ni Dove na ang bahay ay dating pag-aari ni Isaac noong siya ay maglingkod bilang isang mambabatas. Hinala ni Henry na maaaring nasa loob pa rin ang nakatagong ginto. Idinagdag ni Dove na maraming beses na inayos ni Butler ang bahay bago siya namatay, malamang na naghahanap siya ng parehong kayamanan. Samantala, dumating si Christopher sa Trinity at tumungo sa bar kung saan nagtitipon si Gideon at ang kanyang mga tauhan. Sa mabilis na pag-uusap, ginulo niya sila sa pamamagitan ng paglalahad ng lokasyon ni Ronning malapit sa minahan sa gilid ng burol, na nagbibigay kay Henry ng pagkakataong makatakas. Sinamantala ni Gideon ang sandali at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang lugar. Kasabay nito, dumating si Dove sa bar upang suriin ang pinangyarihan ng pagkamatay ni Ace. Mabilis niyang napagtanto ang ginawa ni Christopher at sumakay siya patungo sa burol upang protektahan si Ronning. Habang wala si Dove, pumunta si Christopher sa bahay ni Sarah. Nakapasok siya sa mga magagalang na salita at tinanong siya tungkol sa kasaysayan ng bahay. Kapag wala siyang inalok na kapakipakinabang, nawawalan siya ng pasensya at pinagbabantaan siya ng isang tuwid na labaha. Bago makapaghampas si Christopher, nagpaputok si Henry ng warning shot mula sa labas, na pinipilit siyang umatras. Sinabi sa kanya ni Henry na ang tanging layunin niya ay hanapin ang nakatagong ginto ni Isaac. Idinagdag niya na hinanap ni Sheriff Butler ang bahay sa loob ng maraming taon at wala siyang nakitang anumang kayamanan. Samantala, narating ni Dove ang burol at nagbabala kay Ronning para umalis. Siya ay tumanggi, determinadong lumaban pagkatapos ng lahat ng kanyang tiniis. Hindi nagtagal ay dumating si Gideon kasama ang kanyang mga tauhan at hiniling na sumuko siya para sa pagkamatay ni Sheriff Butler at ng pari na si Jacob. Upang protektahan siya, inaangkin ni Dove ang responsibilidad para sa mga pagpatay upang bilhin ang kanyang oras. Isang putukan ang sumiklab. Ang palitan ay mabigat at nakamamatay, si Ronning ay tinamaan ng ilang beses sa tiyan. Namatay din ang nag-iisang anak na lalaki ni Gideon dahil sa pagkawala ng dugo habang dinadala ni Dove ang mga sugatang tumatakas. Nang gabing iyon, ginamot ni Sarah ang mga pinsala ni Ronning habang inihahanda ni Dove at Henry ang bahay para sa isang pag-atake, tinitipon ang kaunting mayroon sila. Sa bar, nagrally si Gideon ng mas maraming lalaki para sa isa pang pag-atake. Sumama si Christopher sa pagpaplano. Kumbinsido na si Dove at ang iba pa ay nagtatago sa tirahan ng sheriff dahil nakita niyang binisita ni Henry si Sarah kanina. Nanatili si Christopher pagkatapos ng pulong at nakipag-usap sa bartender na maraming alam tungkol kay Isaac. Ipinaliwanag ng bartender na si Isaac ay dating isang tapat at iginagalang na sheriff na nagtayo ng maraming pampublikong pasilidad, kabilang ang Grand Church kung saan ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras. Sa paniniwalang nakatago ang ginto sa simbahan, binaril ni Christopher ang bartender upang panatilihing lihim ang impormasyon, pagkatapos ay mahinahong tinapos ang kanyang inumin. Habang lumalapit ang gabi, pinalibutan ng mga tauhan ni Gideon ang bahay at pinagbabaril. Sa loob, pumwesto si Dove at gumanti ng putok habang sina Henry, Sarah, ay may kamalayan na tumatakbo sa depensa. Tumingin si Henry sa bintana, nahuli, at kinaladkad sa quadra para bitayin. Nagmamadaling bumaba si Dove mula sa ikalawang palapag, ngunit tinambangan siya ng mga tauhan ni Gideon. Sa quadra, itinali ni Austin at ng kanyang mga tauhan si Henry at binugbog siya, hinihingi ang lokasyon ng ginto ni Isaac. Nang lumabas si Austin, isa sa kanyang mga tauhan, na matagal nang minamaltrato, ay bumaling-sagang at binaril ang isa pang miyembro, na pumanig kay Henry. Sa labas, nakipagpalitan ng putok si Austin kina Ronning at Sarah habang pinoprotektahan nila ang bahay. Tinalo ni Dove ang mga umaatake at lumipat patungo sa mga quadra. Sinubukan ni Austin na ipaghiganti ang kanyang kapatid, ngunit nakatakas si Henry at pinatay siya. Natapos ang laban na tanging si Gideon at isang katulong ang nabubuhay.
Inutusan sila ni Dove na huminto. Tumanggi si Gideon at itinaas ang kanyang sandata. Binaril at pinatay ni Dove ang dalawang lalaki. Pagkatapos ng labanan, hinanap ni Dove at Henry si Christopher at natagpuan siya sa simbahan. Nakapatay na si Christopher ng iba, kaya maaari niyang hukayin ang ginto. Na corner, inamin niya na ipinagkanulo niya si Isaac sa kabila ng tumanggi si Isaac na ibahagi ang ninakaw na ginto. Iniligtas ni Henry ang buhay ni Christopher dahil minsang iniligtas siya ni Christopher. Habang tinatali siya ni Henry, isang nakatagong bitag ang lumabas at nasugatan si Henry. Nagpaputok muli si Christopher, na pinilit na patayin siya ni Dove. Nang matapos ang karahasan, dinala ni Dove ang sugatang si Henry sa labas. Si Christopher, na buhay pa at duguan, ay nananatili sa likuran upang umiyak sa tumpok ng ginto na kanyang natuklasan, masyadong mahina upang kunin ito. Nagbabalik ang kapayapaan sa Trinity. Itinalaga ni Dove si Henry bilang bagong sheriff. Bago simulan ang kanyang tungkulin, ikinalat ni Henry ang mga abo ni Isaac sa ilog, si Running ay sa tabi niya bilang kanyang kinatawan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.